Pinagbibitiw ng ilang nagrally si Pangulong Bongbong Marcos. Si VP Sara Duterte ang gustong ipalit ng ilan sa kanya. Pero babala ng DILG, posibleng inciting to sedition yan, kaya iimbestigahan nila ang mga panawagan. Narito ang report ni Gio Robles. Day 2 na ng protesta ng United People's Initiative dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. At habang lumalakas ang panawagang BBM Resign, mas umiinit din ang palitan ng salita sa pagitan ng mga pinuno ng gobyerno at mga kritiko. Ang DILG magkakasaraw ng investigasyon sa mga pahayag sa kilos protesta na sa tingin nila ay seditious o nang uudyok ng pag-aaklas gaya ng Marcos Resign. That's close to inciting to sedition, so i-investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. Binatikos yan ng dating singer at opisyal ng Partido Demokratikong Pilipino na si Jimmy Bondoc. Kasi po, sinabi kanina ni SILG, no? Sinabi po nila na pag may sumigaw daw ng BBM Resign, ay huhulihin daw for inciting to sedition. Ang daming sumisigaw ng Sara Resign na. Nahuli ba yan ng inciting to sedition? Kaya nga naghahanap tayo ng patas na gobyerno. Hindi rin kumbinsido si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa banta ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Hindi naman abogado si John Vic, so he is free to share his legal interpretations, but I don't believe he has sufficient experience in the legislative branch. Giit naman ng palasyo, maituturing na iligal ang panawagang Marcos Resign kung hinihikayat na nila ang mga militar at mga tao na sumali sa kanila. But at what point does it become illegal or seditious? Ayan, nagtatawag sila ng militar. Kung BBM Resign, pwede pa eh. Pero yung militar, tapos nagpupulong-pulong sila. Sa kabila ng kritisismo, naniniwala si Remulla na magiging mapayapa ang mga kilos protesta sa People Power Monument at Luneta. With the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing, it's dangerous to the state. Diba? Every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Pero babala ng mga pulis. Bawal pa rin po yung mga seditious statements. Pero si Bondoc, hindi lang depensa ang bitbit. Meron din siyang suggestion. Subukan daw ang administrasyong Sara Duterte. That is the reason why there's a vice president. She is the spare tire pag nabutas to. So walang masama. At sa lahat po ng hindi nagtitiwala kay Sara, bakit hindi niyo subukan? Speaking of VP Sara, naglabas siya ng pahayag ukol sa mga isyu ng korupsyon at sa mga nangyayaring rally ngayon. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. We Filipinos deserve better. Hindi yan pinalampas ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. So sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. So kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya patungkol sa mga korupsyon, sa ghost students, ghost food packs, na kinapalooban or kinasangkutan ng DBM, or rather DepEd, sa kanyang pamumuno, dapat manguna po siya sa kanyang pagpapaliwanag kung siya po ay naniniwala sa transparency and accountability. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.